Hi friends! Alam ko marami sa inyo ang nagtatanong at curious kung anong nangyari sa baby namin. Kaya napag-isipan kong gawin ang video na ito para i-share sa inyo ang nangyari kay baby at para magbigay na rin ng awareness. Pero bago pa man ang lahat, nais kong magpasalamat sa pamilya at mga kaibigan na nagpaabot ng pakikiramay, mapa-comment o PM man yan. Lalo na sa mga kapwa ko mamis na nag-comment sa aking TikTok video. Big hug sa ating lahat mamis. Maraming salamat sa mga comments ninyo. Dito ko talaga nasabing hindi lang pala ako at marami pala tayo. Una sa lahat, gusto ko lang pong linawin na ako po ay isang first time mom at first pregnancy ko po ito. Nakikiusap po ako lalo na sa mga paryente or kapitbahay na gumagawa ng storya na walang katotohanan. Please iwasan niyo po sanang magpakalat ng balitang walang katotohanan. Respeto na lang po sana. Maraming salamat. So yan na nga, as a first time mom, grabe yung saya naming mag-asawa nung nalaman naming buntis ako. Labis ang pasasalamat namin kay Lord dahil napaka-smooth ng pangyayari sa buhay namin. Kaya, in-enjoy ko talaga ang aking pregnancy journey at sinigurado naming mag-asawa na maibibigay lahat ng pangangailangan ni baby. First trimester, grabe yung suka na pinagdaanan ko. Pero hindi ako nagreklamo dahil nga ini-enjoy ko lahat ng pangyayari sa akin. Grabe yung pag-alagang binigay ng asawa ko, kaya mas lalong naging madali para sa akin ang lahat. Hindi na niya ako pinayagang maglaba, kahit magbuhat ng kalahating balde ng tubig, hindi siya pumapayag. Ultimo yung bag na dinadala ko pang duty, dali-dali din niyang kinukuha sa kamay ko. Literal na princess treatment talaga. Second trimester, syempre doble na yung saya namin. Kasi sabi nga nila nakaraos na kami sa first trimester at kampante na kami dahil walang sign na may problem si baby. In fact, normal lahat ng nakikitang results sa kanyang lab test at ultrasounds. Lalo pat positive lahat ng comment ng doctor. Third trimester, marami na akong natatanggap na salita mula sa mga kakilala na kesyo umitim daw yung liig ko, haggard na daw ako. Pero lahat yun walang epekto sa akin. Kasi nga ini-enjoy ko ang aking pregnancy journey. As in, physically and mentally ready ako sa lahat ng changes na nangyayari sa katawan ko. Dahil alam kong normal to na pagdadaanan talaga ng isang buntis. Fast forward, October 19, 37 weeks. Prenatal check-up namin ni baby. Super excited na naming mag-asawa kasi sabi sa amin ng midwife, anytime pwede na lumabas si baby. Grabe na yung kaba at the same time tuwa na nararamdaman namin at pinaghahandaan na rin namin yung sleepless nights na sinasabi nila. Gabi-gabi kinakausap namin si baby na pwede na siyang lumabas. Palagi din kami nagpe-play ng favorite niyang music at nakakatuwa dahil napakalikot niya na. Halata yung tuhod, siko, paa at kamay sa bawat kilos na ginagawa niya. Walang araw na hindi ko kinakausap at nilalaro si baby sa tummy ko. Kaya isang araw, October 27, 39 weeks, nagtaka ko kung bakit hindi ko napansin yung galaw ni baby. Kinagabihan, sinabi ko sa asawa ko yung napansin ko, kaya pinahiga niya ako at kinausap si baby. Almost 1 hour niya nang kinakausap si baby pero no response. Pinatugtog namin yung favorite music niya at maya-maya nakaramdam kami ng movement. Kaya nakampante ako dahil ayun nga, gumalaw si baby. Pero at the same time, kabado kasi naninibago ako sa routine ni baby. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko tungkol dito at sabi naman nila, normal lang daw na hindi na gaano nahahalata movements ni baby kasi nagpe-prepare na siyang lumabas. October 28, mula umaga hanggang hapon, wala akong naramdaman kahit isang sipa ni baby. Dito, kinakabahan na talaga ako. Sabi ko sa asawa ko, kailangan ko na talagang magpa-check up bukas. Kaya naman kinabukasan, October 29, pumunta agad ako sa center para magpa-prenatal check-up. Para akong nabingi nung sinabi ng midwife na hindi mahanap heartbeat ni baby. In-advise niya na kailangan kong magpa-ultrasound. Agad-agad, umuwi yung asawa ko nung natanggap niya yung message ko at pumunta agad kami sa pinakamalapit na diagnostic para sana magpa-ultrasound. But sad to say, wala silang schedule nung araw na yon. Kinontak namin ang aming OB, out of town naman si Doc. Lumapit na din kami sa hospital dito sa town namin, kaso wala din schedule ng ultrasound sa araw na yon. No choice, bumiyahe na lang kaming mag-asawa sa ibang hospital para doon magpa-ultrasound. At doon nga na-confirm sa ultrasound, wala na talaga si baby.
Grabe yung iyak naming mag-asawa. Wala na kaming pakialam sa mga taong dumadaan sa hallway. Ilang oras kaming nanatili sa kinauupuan namin. Umiyak lang kami ng umiyak dahil hindi namin naisip na posible palang mangyari ang ganito. Nagtanong kami sa doctor kung anong possible reason bakit bigla ang nag-stop ang heartbeat ni baby. Hindi niya rin daw masasagot kasi normal naman lahat ng lab test ko. Hindi ako high blood, wala akong UTI at hindi din mataas ang sugar ko. Pero marami din daw silang naging cases na ganito. Bigla ang nagsistop heartbeat ng baby sa hindi malamang dahilan. As a curious mom, nag-search ako online at dito ko nalaman ang tinatawag nilang stillbirth. Hindi ko na lang siguro ipapaliwanag sa videong ito ang tungkol sa stillbirth kasi hindi din naman ako professional doctor. So ayun na nga, October 29, nalaman naming no heartbeat na si baby. At November 9 naman, nang pinanganak ko siya. 1 week and 4 days kong daladala si baby na alam kong ipapanganak ko na lang siya para ilibing. Hanggang dito na lang siguro muna kasi masyado nang mahaba ang video na to. Next time naman, pag-usapan natin yung naging journey naming mag-asawa sa loob ng 1 week na daladala ko si baby habang alam naming no heartbeat na siya.